Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara, pag-usapan nga natin itong post na nakita ko kay Miss Sas. As you can see naman, sa title natin, Sas Rogando Sasot, shots fired, inumpisa na si Nico Navid. So nakita nga natin itong post, no? Sabi nga rito, family tree ko na ba ito sa tatlo kayong Brusco versus one Bading? So, NDMG Rendon versus DDS Apologies. Hindi ko alam kung saan nanggaling to, kung kaninong post to. So basically, hindi familiar si Miss Sasot dito kay MG. Siya yung lalaki na nasa kanan. Yeah. Yung biglang mga nagpolitika, for sure walang bayad diyan, sabi ni Coco Locoy. Yon. Sabi ni Jerper Jerpy, mga whiner mindset ang mga tatlong Brusco na yan. Sabi ni Ate Ray Pua, langhiyang buhay ito, MOO ng buong Congress ang need nating malaman. Bakit puro mga loko-lokong vloggers ang sinali sa questionable liquidation ng gobyerno ngayon? Daming paligoy-ligoy, lalo nyong ginagalit ang taong bayan, buisit. Palakayin natin, guys. Dito pa lang, guys, makikita nyo na yung very big difference ng environment between NDMG at saka si Rendon. Sa tingin nyo, ngayon pa lang, tatanungin ko na kayo, sa tingin nyo, uubra ba itong si NDMG at saka si Rendon doon sa mga nakakapanood ng mga vlogs, no, ni Miss Sas? Doon sa mga hindi po nakakaalam, isa po si Miss Sas sa panelist na nagkaroon po ng debate sa SMNI ng panahon ng eleksyon. Not only once but twice. Siya po ay naging host sa SMNI. No? Isang magandang rin. And ang nagiging topic niya doon is about foreign policy, international relationships, no? Mainly sa mga gano'n ang na-handle ni Miss Sas. Yung caliber ba ni Miss Sas, sa tingin nyo, pagmamatch dito sa tatlong to? Hindi ko minamalit siya mga yan, tinatanong ko kayo. Diba? Sabi nga ni Reyes dito, Ate Sas, wag mo nang patulan yung mga yan. Stick to your style ng informative videos na may mga reference at credibility. Just treat them as nuisance vloggers na feeling may alam sa mga politics. They're really just doing it for the money and clout. Sa tingin niyo ba totoo yung sinasabi nitong Reyes yung son? Diba? Tingin pa tayo ng ibang comment. Sabi ni Jiro Abe, yan yung sinapak sa rap battle, tapos nang huli, nung huli sabi ng character lang daw niya yon. Anyway, sabay-sabay sila ngayon. Magkano kaya? Di na kaya ni Rocky, Thea at Oily? Alam niyo guys, no, doon sa mga tawag dito, doon sa mga sabihin na lang natin, yung mga hardcore sa political vlogging, isa na yan si Miss Sas. No, you can ask her anything about administration, about politics, how it runs, yung mga kayang-kaya niya kayong sagutin. Sa tingin nyo, eto na lang, halimbawa, ito si Macagago, tsaka si Rendon na lang. Halimbawa, yan dalawa na lang. Sa tingin nyo, uubra yan kay Miss Sas. Meron actually choice of topic itong si Nico David. Hindi ko alam kung matatawa kayo or what. Pero may tinanong sa kanya si Miss Sas, hindi ko alam kung nasagot niya. Pero ang buwelta niya kay Miss Sas, sobrang natawa akong topic. No? Topic ng debate nila. Sabi ng Alvin Duena Detesho, bakit ganun? Yung unang kinuha ni Tamba, may kanya-kanyang sapak sa ulo na akala mo sobrang gagaling. Ayan. Sabi ni Lu, imbis na makatulong kay Tamba, mas nakasama pa. Hayaan na lang natin, magre-recruit, taga-hukay niya yung mga lalo mapunta sa bottom. Yan. Sabi ni Faye, Sas pa din ako.
Ay family tree na yan, i-family tree na yan, saka isali ang family tree ng online gaming yan. Sabi ng isang admin, itong si MG, may nanghula sa kanya na baka 2024 bigla itong mawala dahil sa isang sindikato. Totoo ba? I don't know. I don't know. Sabi ng isang Denvon, I never thought I see the day that I will see the face of Maagago sa page ni Mrs. Ako rin. Hindi nga siya kilala ni Mrs. Tinanong kung sino pa siya eh. Sabi ni Bautista, buot dito, ang maganda, wag panoorin ang mga content nila at wag magpunta sa page nila, block agad at report para wala silang mahita. Sabi ni Aya, I don't get yung meaning ng i-family tree. Yan. Sabi ni Ideal, Philippines, walang laman utak ng mga yan, kundi pera. Kilala ko na mga yan mula ulo hanggang paa, kaya malamang yan sa Blue Book. Nice. Ano kaya ibig sabihin? I don't know. I don't know guys if you're familiar with this Blue Book or thing. 'Di ba? Puro ob kinuha ni Tamba, mana sa kanya, sabi ni Snorlax. Sabi ni Lloyd dito may mga topak. Wala man lang ako nakita pinagtanggol tong tatlo, 'di ba? Level pa lang ng IQ nilang lahat versus misa mapapatawa ka na lang. Sabi ni dito, Box, bring it on. Mas bading pa sa'yo yung mga yan. Sabi ni Albert. Sabi ng JV ko, trash side of vlogging. Nag-boxing match for YouTubers pero pati ba naman yung scripted content pinapapustahan nila sa online betting app na pinopromote nila, talk about desperation lol. So, walang naniniwala dito pa lang sa post na to. Walang naniniwala na may kakayanan sila nakalabanin, no? Or maipagdebate itong tatlong to kay Miss Sas. Diba? Siguro trash talkan, pwede akong maano dyan. Sabi dito, ngayon ko na sipag ko mamblock. So, eto, diretso tayo dun sa naging question ni Miss Sas kay Nico David. Ayan. Sabi ni Miss Sas, ito naman si Nico David, napakasimple ng tanong ko. Binasa mo ba ang 2022 COA report ng DepEd o nagpajakol ka lang? Guys, pasensya na kayo, Miss Sas. She's just that straightforward, no? Again, may sinabi siya kay Nico David, bakit ayaw nyo kayong mga brusko pag-usapan ang 3.97 million traveling expenses ng HOR, pero yung 2.66 billion ang hinihingi nilang budget. At yung 30 years ng issue na walang liquidation with resibo. Ang bilyong-bilyong MOOE, ang Kongreso Certificate. Ano na? Diba, hinamon nyo? Ngayon, binigyan kayo, sabi nga rito ni excuse me, ni Miss Sas. Nico David, live debate na lang. Tatlo, yung Brusco versus Bading. Ako, gusto ko yun. I really want that. Sana i-call yan ni Nico David. That will be very, very interesting. Ayan. Sabi rito ni Miss Sas, Nico David, paki-explain po sa amin ng 2022 COA report ng DepEd at bakit parang hindi ninyo binasa. Sana masagot to ni Nico David. No? Papanoorin ko siya. Kung magawa niyang i-explain yan, papanoorin ko siya. I don't watch him. Pero this time, papanoorin ko siya. Asan yung gustong topic dito ni Nakita ko yun eh. Wait lang guys hanap. Okay guys, ito yung gustong topic ni Nico David. Sabi niya, sige po, tinatanggap ko ang iyong hamon, Miss Sas Surgando, sa isang debate. Ang topic po ay, tama bang mambastos ang government official? Guys, it's not even a topic to discuss in a debate. Siguro pwede pag-usapan online yung mga ganyan. Pero for a debate? Hindi nga. This was posted about 7 hours ago.
Kaya natanungin ko, ito bang gustong topic ni ND, no, ni Nico David? Isa ba siyang magandang topic for a political debate? Tama bang mambastos na government official? Guys, marami na pong napakulong na government official, marami na pong napugutan, gaya nga ng sinabi rito ni Misas, napatunayan na po ng mga French at tinanggap. At tanggap na ito ng lahat na kahit ang hari pwedeng pugutan ng ulo kapag nagmamalabis. Yung sinasabi rito ni Misas is yung about sa French Revolution. No? Okay guys, dun sa mga hindi familiar po sa French Revolution, ito po yung sinasabi ni Misas sa kanyang post. Si King Louis the 16th, no, was the only king of France ever be executed, and his death brought an end to more than 1,000 years of continuous French monarchy. Although may nagsabi, no, during that time, tayo mahilig kasi manood ng mga ganito, parang ni-replace siya ni Napoleon Bonaparte. Doon sa mga hindi familiar kayo Napoleon Bonaparte, siya po ay isang French general na nag-occupy ng marami pong bansa. And after King Louis, parang ginawa nilang emperor itong si Napoleon. Unfortunately, parang hindi naging successful yon, so nag-iba na sila ng form of government nila. So here, dahil nagkaroon ng kahirapan, no, because of high taxes and all, it's nice to read or watch the documentaries of King Louis the 16th. And yung naging asawa nga niya rito ay walang iba kundi si Maria Antoinette. E makikita nga rito, the execution by guillotine was performed by Charles Henry Sanson, then High Executioner of the French First Republic and previously Royal Executioner under Louis. Okay? Actually, panahon din ni King Louis, I think, no, na-discover itong ano na to. Doon sa mga hindi familiar, anong itsura ng guillotine? Yan, ganyan siya. Pang. Higain ka, sharp then boom. Ganun. Diba? So ngayon guys, kung tatanungin ko kayo, ito, finally, tatanungin ko na kayo. Ito ba ang pinopropose na topic ni Nico David? National interest ba siya? O topic na, sabihin na lang natin, kasi nakita niyo naman, no, yung unang tanong na binagsak ni Miss Sass, i-explain yung COA report, no, ng DepEd. Tapos ito lang ang sasabihin ni Nico David. Tama bang mambastos ang official? Yun yung topic ng debate. Is it even a topic sa isang debate? I will agree na pwedeng maging topic to sa isang simpleng usapan, kwentuhan. Kahit yung mga ganitong klaseng pag-uusap natin. Okay lang ako sa magiging ganyan topic. Pero for a debate, really? Kayo na guys ang humusga. No? Kung maganda nga siyang topic for a debate, tama bang bastusin? Tama bang mambastos ng government official? Maraming ang government official guys na nambabastos ng isang common na tao. Common na tao na bumoto sa kanila para pagsilbihan sila. And yet, ito yung mga tao na binabastos sila. Hindi yung tanong dun Tama rin ba na ang mga government officials ay mambastos ng isang botante, ng isang taxpayer? No? Kung yan din naman ang gustong itanong ni Nico David. Diba? Pero sana nga, matuloy yung online debate na yan. Papanoorin ko talaga. Kayo ba? Pag kayo tatanungin, papanoorin nyo ba yung debate versus, no? Rogando Sasot versus Nico David, Maagago, and Rendon Labador. At kung sakaling matuloy yan, sino sa tingin nyo mananalo sa debate na yan?
Sa pag nanalo ba si Miss Sassy dyan, 3-0 rin. Kasi tatlo silang nabugok. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin ang inyong thoughts. No? Mas interesado akong marinig ang boses ng inyong saloobin. Mas interesado akong marinig yung opinion nyo sa mga bagay-bagay. See you in the next video, guys. Bye!